pitong anti-narcotics police officers, hinuli po nung Lunes. Di umano, kinikilan po nila ng 50,000 yung misis po ng isang seafarer na inaresto, dinitine dahil sa fake daw yung drug charges. Oo. Na laban Extortion po. lang talaga. Yung parang pangingiki lamang po. So, dito po, bukod po dun sa reklamo at testimonya ng misis, pagkatapos pong ireklamo, sa mga ganitong po ba na, kung buy-bust operation po ito, ano po yung, meron bang CCTV na magpapatunay dito? Meron po bang mga suot na body camera yung ating mga kapulisan? Ano po yung corroborative evidence po natin? Yung ebidensya na magpapatunay na totoo naman po yung akusasyon ng misis nung nagrereklamo po. Regarding po dito sa insidenteng ito na kinakasangkutan po ng 7 Pulis Maynila, ang meron po kasi ito, nag-complain po itong at yung pong mismong kinikila nila, yung nilapitan nila at i-detain nila para hingan ng pera. So isa po ito dun sa mga ebidensya na hawak namin, yung mismo pong pag-statement niya sa kung ano yung nangyari. Ganon din po yung screenshot po nung naging kanilang transaction, kung yung pagpapadala po ng pera sa kanila at yung pagbabalik din po ng pera. Kumbaga naging bumalik yung pera nung nalaman po ng mga pulis na nagsumbong na po itong ating complainant, isinoli po nila yung 20,000 na ibinigay sa kanila. Pero Major, 20 lang ang isinoli. Pero Major, ito nga tinatanong ko nga kanina na pinag-usapan namin ni Ali. Parang para sa halagang 50,000 tapos pito divided kayo. By 7. Divided ba? Ito ba kung alam nyo ba sa pag-iimbestigan ninyo, ito ba ay talagang gawain na po nitong 7 pulis na ito? O first time nila nag-attempt tapos nahuli pa sila? Kasi parang napakaliit na halaga para sa 7 kapulisan. Ito ba ay marami na bang lumapit at nagreklamo laban dito sa 7 kapulisan? Ayon po dun sa ating complainant, narinig niya na hindi siya yung una na ginawa nitong 7 ito. So ngayon po, chine-check natin at nag-iimbestiga pa po tayo kung meron pa po na iba pang mga posibleng naging biktima itong 7 ito. Kaya po tinatawagan namin yung mga nandyan po sa area po ng Station 5 or ng Ermita na kung meron po silang mga naging ganitong mga experience, pwede po silang lumapit sa amin upang maglagak ng kanilang reklamo para po malaman namin kung ito po ba ay isolated incident, isang beses lang po ba nilang ginawa o dati na po nilang ginagawa para po makulong po sila sa investigasyon. Ayun. So parang hawak ninyo yung 7 cellphone na mga ito at may ebidensya na nakuha, may mga screenshot ng digital transactions, remittance records. So meron naman palang pinanghahawakan ng mga ebidensya para patatagin nga itong reklamo laban sa kanila. Pero base na rin dun sa cellphone records na yan, nilalaman yan, text message, screenshot and all of that, maaari din sigurong matunton kung meron pang mga naunang biktima at hinihikayat nga natin, Major, no? Kung meron mga naunang biktima, ito siguro dinadaan nila sa dami. Sa dami, kaya 50,000. Para siguro akala nila 50,000 hindi pero yung 50 nga nabawasan pa, di ba? 20 para na lang ang 20. sinuli. So kesa sa yung So paano yung dahil hinihikayat po natin for yung mga naunang nabiktima nitong mga ito to come forward. Unang-una, syempre, ang tanong dyan, para hindi po matakot, can they remain anonymous, no? Pangalawa po, paano, saan po makikipag-ugnayan itong mga ito para po makapagsumbong na nabiktima na rin sila nitong mga pulis ng Pulis Maynila na ito? Pwede po nilang gawin katulad po ng ginawa nitong ating complainant. Lumapit po sila dito sa atin sa NCRPO. Agad naman po silang in-entertain at nagawan po ng aksyon na nahuli agad po itong 4 na pulis na ito. Doon po sa mga posibleng naging biktima, maaari po silang pumunta dito sa Camp Bagong Diwa at maglagak po ng kanilang reklamo, lalo na po kung may mga ebidensya po sila, kagaya po ng ating complainant na meron po siyang screenshot nung naging transaction nila or naging usapan ng panghihingi o kung ano pa man po, maaari po silang dumulog dito sa amin. Kung halimbawa po na gusto nilang manatiling anonymous, maaari naman po yun. Pero kung sakali po magrereklamo sila, kailangan po namin na malaman po yung kanilang
yung buong pangalan kasi sila po ang magiging complainant namin para po tumayo yung kaso na isasampa namin laban dito sa 7 ito. Oo. So Major, ito pa rin, no, may isa namang pulis na nagpanggap na siya ay isang pulis. Tapos may nakuha pa sa kanyang barel, may shabu pa, meron pa siyang may vest, may jacket. So yung mga ganito, anong batas ang linabag? Anong gagawin po sa tao na ito?